Julie, sino-sino ba ang kasama ng Pangulo patungong Japan? Pops Jan, sabi kanina ng DFA, fluid pa nga sa ngayon yung listahan kung sino ang mga makakasama ni PBBM patungong Japan. Bukas daw siguro sa kanyang pre-departure or departure speech, masasabi niya kung sino-sino yung bubuo sa delegasyon ng Pilipinas, sino sa mga miyembro ng gabinete ang kasama, at kung sino naman yung maiiwan bilang caretaker. Pero we're thinking, Pops Jan, na malamang kagaya ng mga nakaraang trip, kasama din yung mga kalihim ng trade and industry, kasi merong mga inaasahan na malalagdaan in terms of investment. At saka haharap din kasi si Pangulong Bongbong Marcos sa business groups doon sa Japan. Siguro, Pops J, isa yan sa mga magiging bahagi ng delegasyon niya. Julie, inanunsyo din kanina na may bago ng Labor Secretary. Ano ang dahilan? Pops J, kanina nga inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na itinalaga na bilang acting secretary ng DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Papalitan naman niya si former Secretary Benny Laguesma. Ang sabi ni Yusek Castro kanina, dahil daw sa health reasons, sa health condition, kaya nagbitiw sa pwesto itong si Laguesma. Kinumpirma naman ni Laguesma na bumaba nga siya sa pwesto sa statement na inilabas pagkatapos nito. Ang sabi niya, napagdesisyonan na rin daw niya yung pagbaba sa pwesto para matiyak daw na matututukan yung promotion or pagsusulong ng mga oportunidad sa employment at magtitiyak ng kapakanan at naibibigay ang karapatan ng mga manggagawa, kasi kinakailangan daw niya, Pops J, natutukan yung kanyang kalusugan. Ngayon ang tanong, dilipat ba si Laguesma sa ibang ahensya ng pamahalaan? Ang sagot dyan ng palasyo ay hindi pa natin alam. Una, ayaw din daw nilang i-preempt yung magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, dahil nga sa health reasons, yung dahilan ng pagbaba sa pwesto ni Laguesma, hindi pa yan masasabi sa ngayon. Pero Pops, idugtong ko na rin kasi may mga ugong-ugong ng panibagong balasahan sa gabinete. Ang sabi ni Yusek Claire kanina, wala pa siyang impormasyon doon sa iba naman na mga pinapakumpirma na pinalitan na raw sa pwesto. Julie, naghain sa Ombudsman ng mga kasong plunder at technical malversation si Dr. Tony Liachon laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay sa sinasabing diversion ng PhilHealth funds. May bago bang pahayag ang palasyo? Sinagot na yan ng palasyo, Pops J, ang sabi ni Yusek Claire, lahat naman ng tao may karapatan na maghain. And quote na rin natin yung sinabi niya. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So sa ngayon, Pops J, sabi ni Castro, hintayin na lang daw natin kung ano yung magiging desisyon tungkol nga dito sa inihain ni Dr. Liachon. Okay, may mga tanong ba kayo, Fatima at Ivan? Julie, dahil meron tayong bagong labor secretary, meron ba tayong naririnig na ipaprioritize ni Tolentino pagdating sa labor? Fatima, as of na wala pang ibinibigay na pahayag si Tolentino kasi officially ngayong hapon pa lang siya manunumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa malaking marching order sa kanya ni PBBM sa pag-upo nga niya sa bagong posisyon. Ivan? Julie, ano yung mga possible na pag-uusapan ni PBBM at yung mga Japanese counterpart natin dun sa kanyang pagbisita sa Japan? Iban, siguro in terms naman doon sa mga government officials din ng Japan, una nga, ilalatag dyan yung ating defense cooperation. Nandiyan din naman yung pag-uusapan yung trade and investment, kasi doon sa defense side, kasi mahalaga para sa Pilipinas yung pakikipag-ugnayan sa Japan at yung pagtitiyak nga na malakas yung depensa natin, lalo na't may mga ongoing tayo ng mga agreement kagaya nga ng RAA. Ngayon, doon naman sa other Japanese, for example, yung business groups, inaasahang makapag-uuwi ng investment or at least mga pledges ng Pangulo mula sa kanyang trip sa Japan. At itong mga investment pledges na to, inaasahang makapagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Pero kanina hindi kasi sinagot ng DFA kung magkano ba yung inaasahang pledges or anong sector ba yan. Ipinauubayan na nila sa DTI yung paglalabas ng pahayag tungkol dyan, or at least yung mga mapipirmahan pa ng mga pledges pagkatapos na rin daw ng trip ni PBBM, which is by the way from May 26 to 29. So by Friday nag-end na rin yung kanyang state visit. Alright, maraming salamat at pakakawalan ka na muna namin dyan sa Palasyo Mobile Journal, Julie Baiza.